Okay guys, ngayon tuturo ko sa inyo ang shortest remaining time first, which is ang price ID natin na A, B, C, D, E, at ang ating arrival time ay 0, 3, 6, 10, 11, at ang ating CPU burst ay 7, 2, 1, 4, 5. Ngayon, para makuha natin yan, lalagay natin si A sa CPU, which is meron siyang CPU burst na 7. Bibilang tayo dyan ng 1, 2, 3 at tatamaan natin ng B, which is meron siyang CPU burst na 2 at may arrival time na 3. Ang mangyari dyan is tumalon yung A ng 1, 2, 3 kaya i-minus natin yung CPU burst ni A sa 3, which is magiging 4 na lang. Tapos i-compare natin sa 4 at 2, which is mababa yung B kaya mag-arrival siya dito sa 3, which is papasok siya sa ready queue at pupunta sa CPU. Si A pupunta sa ready queue. Ngayon, merong dalawang CPU burst si B, which is 1, 2. Matatapos siya sa 5. Ngayon naman, tapos na si B. Papasok na ulit si A, which is meron na lang siyang 4 na CPU burst. Ngayon, bibilang tayo ng 1 at matatamaan natin si C na merong CPU burst na 1. Tumalon tayo ng isa kaya mangyari, maminusan natin siya ng 1 equals to 3. Then, i-compare natin siya. Mababa si C, kaya mangyari is mag-arrival siya dito sa 6. Which is mabababa si A, papasok si C, bababa si A, pupunta sa CPU si C. Tapos, meron siyang CPU burst na isa, which is tatalon siya sa 7. Tapos na si C, papasok naman natin ngayon si A, na meron na lang 3 CPU burst, which is A, 1, 2, 3. Matatapos siya sa 10. Yan, tapos na siya sa 10. Papasok, tinamaan niya rin si D. Yan, papasok naman niya si D sa ready queue. At papasok natin siya sa CPU, which is meron siyang 4 na CPU burst. 1, tinamaan natin yung si C na merong 5 CPU burst. Tapos tumalon tayo ng isa, kaya maminusan natin siya ng 1, magiging 3 na lang siya. Tapos compare natin siya sa E, which is mababa si D, tutuloy pa rin natin siya. Ano siyang 1, 2, 3. Matatapos siya sa 14. Pasok natin siya dito kanina CPU. Ngayon, mawala na si D. Papasok naman si E, which is meron siyang 5 CPU burst. 1, 2, 3, 4, 5. Matatapos siya sa 19. Ngayon, kukuhain natin ang waiting time na merong starting minus arrival. At ang arrival natin ay 0, 3, 6, 10, 11. Ngayon, i-minus natin siya, si A, which is duplicate siya by 3. Kaya mangyayari, 0 minus 0 plus 5 minus 3 plus 7 minus 6. Ngayon, si 3 naman. 3, which is ang arrival niya, ang starting niya ay 3. At si C na merong 6. At si D na merong 10. At ngayon, si E na merong 14. Papag-minus natin yan. 5 minus 3 equals 2. 7 minus 1 equals 3. 3 minus 3, 0. 6 minus 6, 0. 10 minus 10, 0. 14 minus 11, 3. Ngayon, kukuhain naman natin ang
turnaround time, which is finish minus arrival. Arrival pa rin natin yung ganun. 0, 3, 6, 10, 11. Tapos yung 0 natin, ay yung A natin sa 10. Tapos, ang B natin sa 5. Ang C natin sa 7. At ang D natin sa 14. At ang E natin sa 19. Ngayon, mamayan ulit natin yan. 10 minus 0 equals 10. 5 minus 3, 2, 1, 4, 8. Dito natin kukuhain ang average time, which is 3 plus 3 equal 6. Divided by 1, 2, 3, 4, 5 equals 1.2 milliseconds. Ngayon, dito naman tayo sa finish arrival, which is, pagplasin natin ito lahat, equals 25. Si 10 plus 2, 12 plus 1, 13 plus 4, 17 plus 8, 25. Didivide lang ulit natin siya sa 5, which is ang magiging average natin dyan ay 5 milliseconds. Ayun lang guys. Thank you.